Ayan, so magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyo lahat. Iba-iba na po ang ating time zone. Ano po? Well, wag na po natin patatagalin, no? Alam kong inaabangan nyo na ang magiging diskarte po ni Coach Gallant, no? Ano sa tingin ko ang magiging resulta, no? At yun nga, yung diskarte niya para makalusot at makuha po ang ticket for Game 7. Ayan. Well, as I mentioned earlier, sa discarding Meralco, no, discarding Nenad at Trillo, tayo po'y naghahangad ng Game 7. Bakit? For the content. De, joke lang. Well, syempre, mamimiss ko po kayo, guys. Diba? Hida nyo na buo po yung funding natin through comments and suggestions. Ano po, guys? Kahit na may mga ilan-ilang nagbabash, no? Pero napakarami pong supporters, kaya maraming salamat po. Okay, mabilisan po, no? Tatlo kagad. Tatlong mga bagay na dapat gawin po ni Coach Gallant at kanyang coaching staff. Ano po? So ano yung mga yan? Well, unahin na po natin ang number 1. Ang adjustment po na ginawa, no, ng Meralco. Paano po ito i-exploit ng kalaban? Nakita naman po natin na sila po ang tinapatan, no, sa pamagitan ni Bates at ni Almasan sa gitna. Alam ko na medyo nagulat kayo dyan sa mga taga San Miguel. Ano po? Kung hindi man, well, edi okay. Pero kapansin-pansin po sa laro, no, na talagang well prepared ang Meralco. So ngayon, ang gagawin po, ang diskarte po dito, no, sa pakiwari ko ng Meralco, dadalin po nila sa foul trouble ang malalaking player po ng netong ng Meralco, no. At siguradong gagawin nila yan sa pamagitan ng pangahapit, no, sa ilalim ni Junmar Fajardo. Yan na po ang magiging tool ng San Miguel, no. Wala na pong iba yan, no. Bakit po? Napakarami pong opportunity kapag nang hapit na sa ilalim. Ito pong si Junmar Fajardo, no. Papasok po tayo sa pangalawa na dapat na mangyari na gagawin po ng San Miguel. Ang paghahanap po ng second chance opportunity, no, via rebound, no. Dahil nga po they're going to play big. Siguradong magiging team team effort sa rebound para po mapigilan ang transition offense ng Meralco, dahil di naman na po sikreto ang gagawin ng Meralco, no. Nabanggit nga natin kanina, yan at yan na po ang gagawin nila. At paano po nila pipigilan yan? Kailangan po na tuloy-tuloy ang kanilang opensa. Kailangan po lahat ng kanilang tira, kung di man pumasok, magkaroon sila ng second chance points. Kaya po dapat team rebounding po, no. So kung nandyan po, may suggestion po dito ang ating commenter, no, na bakit po kaya hindi natin first 5 si Big Manuel? Gulatan din lang ang usapan, Hindi gulatin natin sila. Si Manuel lang ilagay nyo, di ba? So yan po ang aking suggestion sa number 2, no. At number 3 naman po, no, mabilis, no, number 3 na kaagad. Baka kasi mag-skip kayo, Number 3 po, yung passing lanes po. Kailangan po clear ang passing lanes. Pag hawak po ni Junmar Fajardo ang bola, kapag ka po may double team na, no, aasahan po natin na may magro-rotate at aatakihin ng loob, po. Kasama po yan sa magiging plano na i-foul trouble ang dalawang malaki na Meralco. Dahil pag nangyari po yan, malaki pong bagay, no, na makasalaksak sila ulit, and at the same time hindi sila makaporma kay Junmar, no. Hanggat maaari, bitbitin na sa foul trouble, bagalan ng laro, since ito po ang identity ng San Miguel, po. Huwag nyo na pong labanan sila ng takbuhan. Kung dati ay encourage you, pero ngayon, guys, just stick to your identity, no. At yung championship caliber, nyo po, no, instinct nyo. Tama ba yun? Caliber instinct. I mean, alam naman po natin, pagka may dugong kampiyon, hindi basta-basta matatalo yan, no. Kaya dyan po ang gagawin ng San Miguel. In other words, manghahapit, no, ang San Miguel para po dyan sa
Game 7 na yan, no? Dahil nga itong Game 6 ay napakahalaga para sa kanila to stay alive in the series, ano po, at magkaroon ng winner take all, no? At dahil nga po ang San Miguel may mga veterano, ano po, sigurado po na na advantage po sila pagdating dyan. At ang ating nga pong prediction, di ba, sa serye na yan, sila ang magkakampiyon, ano po. Yun na nga lang, sobra po tayong na-amazed, sobra po tayong naging fan, no? At talagang napahanga ng play nitong Meralco. Napaka world class, no? Ano po, at napaka sistematiko, napaka efficient, ano po, ng mga tawag dito, ng kanilang plays. Walang nasasayang, ultimo segundo hindi sayang diba, dahil tatakbo at tatakbo sila, talagang planado, diba? So yan po ang number 1 na sinabi natin na kailangan pigilan nila, no? Number 2 pala yun, kasi nga dun po magsisimula, no, yung transition offense na itong Meralco, no? At bantayan na pong maigi, no, yung tawag dito, yung mga scorer nila. Well, paano mo nga naman babantayan ng scorer nila? Yan po ang malaking sikreto dyan, ano po. Babantayan, ang dami nilang scorer. Yan po ang big challenge, di ba? Anong ibig kong sabihin? Na po ito, team defense na po, no? Ibig kong sabihin, kailangan po mas mabilis ang rotation, no, para mabantayan, dahil lahat po titira, no. So ang disadvantage diyan na San Miguel is kung two bigs, po. So kailangan po talaga may magko-contest ng tira pag may nag-cut from Meralco, and at the same time dapat po maganda ang communication para po sa switches, no, kung sakali pong tumikada, no, sa labas ang mga Meralco, di ba? Dahil kahit sino po dyan puputok. Yan po ang dapat yung antebayanan dyan. Pwedeng si Banjero, pwedeng si Maliksi, pwedeng si Bong Quinto, at yung consistent, like playing like an import, no, na si tawag dito, sino nga ba yun? Si Newsam, ayan. Kasi naiisip ko si CJ Perez, no. So ngayon nga, syempre consistent scorer po natin si CJ Perez, po. Kaya sigurado po talaga na puputok yan, po. And at the same time yung si Terence Romeo, no. Maganda siguro sa bayan na yan, Romeo Perez, at itong si tawag dito, Marshall Lassiter, po. Naku, napakagandang laban. So yun lamang po, no, ang ating suggestion dito, no, ang aking sa tingin na gagawin po ng Meralco Bulls, at kapanapanabik po yung laban na yan, at mamaya na po yan, kaya tigil na po tayo at panoorin na po natin ang Game 6 ng bakbakan sa pagitan po ng Meralco Bulls at ng mga hapit mamaya na San Miguel Beermen. At after po niyan, tayo po magbibigay po ng update, no, mabilisan lang, no, right after the game. Babalik po tayo for the update. So yun lamang po ang ating content ngayon, at magkikita-kita po tayo muli. Maraming salamat po sa inyong panonood, at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.